The theme for this month is A Savior Has Come. Ang manluluwas ni abot. O ang atong text sa Isaiah 9:7, ug kini nga mensahe dugay na, as old as dugay na kay nga bukid, pero as fresh as a morning dew kung nakas bukid, kay daghan kay ma-experience nini nga mensahe. It's a time for us to review, to remind us and to refresh us sa nahitabo dugay na nga tuig nga ang Ginoo nanaog gikan sa iyahang trono sa himaya. Og ang nindot gayud nga tanaw nato ang mga nahitabo na nang tagnaa nga dunay gyoy mensahe sa atong mga kinabuhi. Ug kana nga point sa history, it's a wonderful time to celebrate sa usa ka takna sa tibuok kalibutan, no, sa history sa kalibutan nga ninaog ang Ginoo. Ug angay kini i-celebrate tungod kay iyang pagnaog nakausab sa tibuok kalibutan. The Savior has come. Mao kini ang teksto Isaiah 9:6-7. Tanaw nato una ang iyang paganhi is marvelous. Jesus came in a marvelous manner. Ang pamaagi sa iyang paganhi, how he came, so marvelous. Miraculous ang iyahang pag-anak. Milagro tungod kay natural nga birth, natural ang pag-anak, pero supernatural ang iyang conception tungod kay dili sa tao. It is by the Holy Spirit. Dili pinaagi og sexual interaction, no? It's the power of the Holy Spirit na conceive siya sa tiyan ni Maria. Manang miraculous and also meaningful events, surrounded by meaningful occurrences nga naagi mga mensahe sa kinabuhi. Daghay mga panghitabo diha nga kahibulungan kayo, the wonders of the first Christmas. Daghay nagbisita, visited by angels. Marvelous gyud kay angels kita. Terrified magyud ang mga shepherds, nangakurat kayo pa sila kitag anghel sukad. And also wise men, katingalahan pud kayo nanganha sila. Nya ang ilang paghatag og gift so meaningful sa kinabuhi labira karong mga panahon. And also by the shepherds, visited by the shepherds of millions of people, class antas sa kinabuhi ang mga magbalantay pugis karnero, ang mga first nga gi-invite to witness. First, no? Dili mga pari, mga religious leaders, mga scribes nga tighimog balaod nga gi-invite sa Ginoo, gitagaag announcement. Is the shepherds. Meaningful kay na, mang mensahe kahibulungan kaayo. And the second, kini usab ang iyang paganhi, majestic means. By means of sa iyang paganhi, ganiha how he came, kini karon who he is. Kinsa siya nga ni anhi, by means of human body. Ingon diha, for unto us a child is born, to us a son is given. Pag ingon og humanity, a child is born. A child is born, natural, tao. Pero kung ingon tao, a son is given, Ginoo na. A son is given. Ang Dios Amahan naghatag sa iyang bugtong anak. Mo nang majestic tungod kay beyond comprehension ng ilahang union. The union of two natures, human and divine, dili masabta na. Mo nang ginganlan na og Emmanuel, God with us. God in the flesh. Unang kahibulungan ginakaayo nga ang Ginoo musulob og tao. Ato ta sa ikatulo nga maoy nindot kaayo nga paminaw nato kayod about Christmas. Kining yanhi siya for a mighty mission. Ang nindot gyud kaayo nga balik-balikon nato hinumdum ang rason nganong siya niyanhi. Ug nindot kay kanta ganiha nga we are the reason. We are the reason. Ang rason sa iyang pag-anhi tungod kay diha makita ginato ang kanang lalom nga mensahe. May kalambigitan gyud sa pagkinabuhi karong mga panahon. The key word sa iyang pag-anhi is deliverance. Salvation, deliverance. Deliverance from sin. Kaya dako nga problema gyud sa tao ang sala. Ang tibuok gyud misyon ni Ginoong Hesukristo sa pag-anhi is deliverance from the effects of sin. I-save ta sa epekto sa sala. Tanaw na to karon dinhing taknaa, unsay mga epekto sa sala sa atong kinabuhi. Bisan pa karong mga panahon na makita gyud nato sa atong palibot. Ug ang text nga nindot kaayo nga musibo gyud niini ang Luke 4:18 to 19. Si Jesus gyud nagsulti ini ug gikot niya sa Isaiah 6 nga gitagnaan ni sa una sa propesiya mahitungod sa Misaya nga moabot. Misaya means savior, manluluwas. O gani sa pagsulti ni Jesus niini pagkahuman gibato siya ani sa mga tao tungod kay nagclaim siya nga siya ang Ginoo. Atong basahon Luke 4:18 to 19. Kay murag naa ni sa sinagoga sa kanang ilahang tigumanan simbahan unya ang
kuan gid sa mga Hudiyo magbasa gyud na og scripture niya, gipabasa si Jesus, giukab ni Jesus ang scripture niya, gibasa niya, og sa pagbasa ni Jesus murag dili makita nga siya nagbasa, kay murag gyud siya ang ingon, dili ngay nagread lang. Unang moni ang iyang ingon, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Mao na ang kinatibukan. Isa-isahon na to, unsa kini mga epekto sa sala nga naa dinhi? Poverty. Ingon diha, hani siya sa mga poor. Ang paigon ni Jesus dinhi nga niyani siya para sa mga pobre, dili gyud nagsulod lang sa pulong nga pobre sa material nga butang. Ug naay relasyon ang pulong dinhi nga there is a connection between poverty and blindness. Kini man pud siya nga niyani ako sa mga poor, yani pud ako para sa mga katong the recovery of sight, ma-recover ang sight to katong mga blind. So naay kalambigitan kanang duha ka pulong diha. Sa pagani ni Jesus ning kalibutan na daghay mga tao gayud nga their eyes are open pero spiritually they are blind. They cannot see. Munang gigamit ni Jesus ang blindness dinhi para magpadayag og very important nga kamatuoran nga angay mahidunggan sa mga katawhan. Ma-remind sila niini nga ang gitan-aw gid ni Jesus pag magamit siya og tao nga blind, iyag yung i-convey ang message nga ang ayuhon gid niya ang spiritual nga blindness. God has given us so much gift, no, daghan kayo panalangin na gihatag kanato, pero daghan pod ang wa kakita niini, even ignore it, no, walay bili niini, and these are spiritual blessings. Si Jesus dinhi matan-on nato nga He came to free us, luwason kita, i-save ta, i-deliver ta from poverty by recovering our sight. Kita mahayagan ang atong vision sa kinabuhi, sa panalangin nga gusto niya atong mahibalaan. Kay daghay makakita niya na. Ug unsa kini nga panalangin? Si Jesus nag-ingon gayud nga sa Luke 12:15, then He said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in abundance of his possession. Dinhi gusto ni Jesus makita, mahayagan ang ilang vision nga what is true wealth is not possessions. Dili kwarta, dili mga kabtangan, dili mga butang ning kalibutana. Ug daghan ang makita niini because they focus much on wealth nga kaunon lang, malata lang, kawaton. Wanang gipakita ni Jesus kanila nga life is more than material and also life is more than physical. Ang gitan-aw sa tao is ang physical image. So siya magtan-aw sa God's image sa iyahang kinabuhi. Mo nang angay mahayagan ang tao. Mo nang niani si Jesus pa mahayagan ang tao sa dapat asa ta mag-focus. Unsay tinuod diha? Physical or spiritual image nga we are created nga image ta sa Ginoo. In this world we measure our image, personal image diha sa world view sa success. Nga ang world view sa success it is about material possessions, posisyon nimo, say ranggo nimo, unsay kahimtang nimo sa kinabuhi, dato ba kurtahan ba ka? Mo nang view sa kalibutan about success. Not from how much we are like Christ. And that is God's image. Ug mao na importante sa tanan. Mo na ang pinaka-importante sa kinabuhi. Mo nang daghay makita niya na they are wealthy but they are poor. Mo nang niingon si Jesus sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit. Kay para makakita sila unsa sila ka pobre, they will seek dili na earthly wealth. Kaya kanang earthly wealth kabahin ra na, kundi they will pursue. Pag makakita gid sila, they will pursue treasures of heaven and God's image to become like Jesus Christ, to become like Christ. Unang kunin nato makita how poor we are, dili ta mo seek. Unang niyani siya to liberate us, no, to deliver us from poverty and receive greater blessing, greater wealth nga mao nay tinuod yun nga wealth. So angay kita makarecognize niya na sa atong kinabuhi, not physical vision but in terms of spiritual vision. Gipoint ta sa Ginoo sa blindness sa atong area sa atong kinabuhi nga maabri atong salabutan ang atong mga mata sa mga butang sa atong kinabuhi. Si Paul nag-describe gid aning spiritual blindness diha sa 2 Corinthians 4:4 nga i-blind ta ni Satanas nga nato makita ang glory diha sa kamatayon ni Jesus sa krus. Dili makahimo kanato to see the need. Munang di ta kita nga kinahanglan kita Ginoo.
Di ta kita nga we need Jesus Christ every day sa atong pagkinabuhi. Unang i-open ang atong heart and mind. Muna'y tuyo gayod sa pag-ani ni Jesus. Epekto sa sala is poverty. Gumikan sa blindness sa atong kinabuhi nga buhat sa kaaway nga ni kanato. Gusto gid sa Ginoo nga i-assert ta to a kind of life nga makita gyud ang tinuod nga riches, tinuod nga wealth nga spiritual. Kay ingon siya, I am the truth. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. I am the way, the truth and the life. Gusto niya ihatag yun ang tanan riches kanato. Muna ingon diya sa Romans 8:32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Mo gina ang gusto sa Ginoo nga he will give us all things, pero dili angay ma-focus lang sa usa ka area kinilang material things. He will give us all things. Wa gani niya gi-spare no ang iyahang only son. Unang how generous God sa atong kinabuhi. Kita muhatag sa sobra. Ang Ginoo muhatag, walay laing iyaha, ang iyaha lang bugtong anak, pero iyang gihatag. Wa na iyaha. Wa gani niya gi-spare, how much more ihatag niya tanan ani kanato. He will save us from poverty. Ikaduha, he will save us, deliver us from prison. Ingon diha nga iyahang panglingkawason ang mga naa sa mga kagapos, free the captives. The same, daghay mga tao gyapon nga di ka kita nga they are in prison. Yan ni Jesus aron gyud mahimo tang gawas nun, tinuod na gawas nun. Free us. Kanang mga rapists, mga killers, murderers, klaro kay na sila nga kay balog sila nga naagid sila sa kulungan, naa sila sa prisuhan. Kay klaro man gyud nga naay mga rihas, naay mga bars. Pero sa atong kinabuhi naay mga bars nga di nato makita. Di nato makita wa ta kay balog nga we are behind bars. That we are in prison nga dili maklaro sa atong kinabuhi. That is why pag di ta kahibalo nga we are in prison, di po ta kahibalo nga we are in need of a savior and we are in need nga kinahanglan makagawas. Kay di man ta kita o man ta kahibalo nga we are in prison. Kita nakagapos na ini. Mga prison bars nga di makita, prison bars of pain, broken hearted. Una ningon came for the broken hearted to deliver them sa mga sufferings. Nakakulong ang tao sa mga sufferings na dili kahimo sa kahubuton sa Ginoo, nga dili kakabot sa unsay gusto sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Munay dapat makahibaw ang tao ana nga they are nakakulong sila diha. Fear, no, kahadlok, nga daghan tag kahadlokan, physical, emotional fear, mo nang mga fears nga atag kahibalo, pero nakapahimo kanato nga dili kahimo sa kahubuton sa Ginoo. Dili kaangkon sa abundansya nga kinabuhi nga iyang gi-promise sa mga tao nga mosunod kaniya. Dili kaangkon sa kinabuhi nga fruitful life, nga madagayaon nga nag-alagad o nagpadayag sa iyahang gugma ngadto sa katawhan to be a blessings for others. Mo nang mga fear, mga worries, no, mga kabalaka sa kinabuhi, mga regret, garbo nga makapugong kanato. Past, no, daghay na ulipon sa una nga kinabuhi nga naa ang guilt. Bisan pa kini mga self-righteousness, selfishness, lack of faith, bars kini, no? Prisuhan kini nga we cannot do the will of God. These bars are real, tinuod gid ni o nag-isolate kanato gikan sa Ginoo. Nakapalayo kanato sa Ginoo, nag-separate kanato sa Ginoo ug sa tao. Mo nang tinuod gid sila nga in prison. Mo nang si Jesus ni anhi aron pag-deliver kanato, pagluwas kanato gikan nining mga butangan naka-imprison kanato. Ug ningon siya sa John 8:31-32, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold on to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. The truth, He is the truth. Si Jesus, maong kamatuoran, siya ang pulong, siya nahimong tao, siya magpadayag sa tinuod na kahimtang ug magluwas kanato gikan diya sa pagkaulipon. Free from imprisonment. And lastly, deliverance from the penalty of sin. Ingon diha sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Penalty, ang tanan gayod nakasala og naay penalty for the wages of sin. Romans 6:23 is death, ang bayad sa sala kamatayon o kamatayon hangtod sa kangturan, masiparate sa Ginoo ngadto sa impierno.
pero gibayra ni Jesus pinagi sa iyang kamatayon sa cross. Through the redemption that came from Jesus Christ. Mao kini nga takna mag-remind ta nga gibayra ni Jesus. He has come. Niabot na si Jesus, nabayra na ang sala. Na-restore na ang relationship nato pinagi sa kapasayloan sa sala. O ma-fulfill na ang purpose sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Na-save na kita, no, from the penalty. O mao kini ang dako kaayo nga gihimo sa Ginoo nga ni kanato. He save us from the penalty of sin. O kana nga pagbayad dili nato mabayran tungod gidako kay ang gibuhat diha sa cross. Ug unsay rason niini nga giset free ta niya, no, from poverty, from imprisonment and from penalty, nganong ninaog gid siya gikan sa langit to earth to die, magantos. The reason is love. Agugma ragyod ang hinungdan niini. Naigugma sa tao, inaog gid siya how far unsa man ka layo ang iyahang ginaog. Sama kini sa istorya nga usa ka bana nga luwason ni ang mga parents kina sunog balay. Adto giniya, wa giniya maluwas. Nasunog pa noon ang iyahang naong. Nasunog gid ang iyang mga parents mo nang sa iyaha nahimo tong guilt. Ang nahitabo sa iyaha nga nasunog yang naong na disfigure man wa na gyud pangit na gyud kay siya. Gitreat niya nga punishment ni sa Ginoo kanako kay wa nako na save akong mga parents. Sige sa gi-comfort sa iyahang asawa nga di lagi nahitabo to kay inga na gyud na di magikoy kay mahimo panghitabo man gina. Pero di gyud siya og di siya gusto ng asawa na murag na wala na pud ang relasyon, layo na siya. So gipakitaan sa asawa nga mabalik gyud ang ilahang relationship pero di gyud ang bana. Kung sa gibuhat sa asawa nangita siya og plastic kanang surgeon nga mo usab sa naong. Yadto niya og abi nimo unsay request sa babae, abi nimo gipausab ang naong sa lalaki, dili. Kay giingon man na sa asawa nga sige lang magmungita kog plastic surgeon para muusab si mo pero di gid ang bana. Pero unsay katuyuan sa asawa nga nangita siya surgeon gyud para i-disfigure po diyang naong. Gubaon po diyang naong para mo simpatiya sa iyaha og ag-hope siya nga dawaton siya sa iyahang bana. Og gishare na niya sa iyang bana. Og wa na mo padayon no kay ang bana nisugot na. Ingana ang Dios no sa atong kinabuhi. Ang iyang willingness how far siya nanaog, ni dive, no? Disfigured, coming from heaven to earth, na disfigured ang Ginoo. Nisulog og tao na disfigured siya. Nining kalibutan nga muanhi ka sa feeding trough, disfigured ka diha Ginoo niya pasungan, grabe yung pag-antos, no? Carpentry shop nagdako, grabing pag-antos. Just for the sake nga mabalik siya diha kanimo. Nga imo siyang dawaton sa imong kinabuhi pagbalik, mabalik kana nga relasyon. How far He will go just to touch us para lang gid kita tandugon and allow Him to let Him into our lives. Mao kana ang kamatuoran. Mo nang kinitak na reminder, a review and refresh us of His wonderful love sa pag-ani niya sa kalibutan just to give us abundant life. John 10:10, I came so that you may have abundant life. Kinabuhi nga madagayaon nga ma-free from the effects of sin, from poverty, from prison, and from the penalty of sin. Mo na ninintak na paliktag tanaw. Ang pag-ani ba ni Jesus nahitabo bagyod ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Have we experienced the purpose sa atong mga kinabuhi? Sa mga wala pa kadawat ng Kristo, ato bang nasinati? Kita ba karon nakasinati sa iyang greatness, sa iyang gugma? Greatness sa atong pagkamakasasala aron kita makaila nga we need a Savior. Kung ikaw ingana ang imong kahimtang karon nga pagkakaila sa iyang dako nga gugma sa pagkadako sa imong makasasala, you need Jesus right now. Kinahanglan ka no kaniya nining taknaa to deliver you no from the effects kay mo ka nang epekto sa sala. You'll be blinded from seeing the greatness, the glory of the Lord Jesus Christ. Surrender your life. Ninintak na kaniya. Accept Him as your Lord and Savior and you will have abundant life. Sa mga nakadawat na kang Kristo, this is also a challenge for us. Are we still in poverty? Di ba ta kita unsay real riches? Di ba gyapon ta kita unsay tinuod gayud nga kalipay nga naara gyud kang Ginoong Jesucristo? What is true success in life? We need Jesus. No? We still need Jesus right now. Kinahanglan gyapon ta kaniya. Are you still in prison by fear, by worries, by selfishness, by disobedience? You will also need the Lord Jesus Christ. Matthew 11:28, come to me all who are weary and I will give you rest. Duol kang Jesus ug makaangkon ta og kadaugan, kaluwasan tungod kay He loved us so much.
He gave Himself for us. Pagkalayo siyang ginaog just to reach us, to touch us, to change us, and to restore that relationship o ma-restore balik ang purpose niya sa kinabuhi. Let us pray.